Mapagpala at mapayapang Merry Christmas po sa lahat-lahat ng ating mga kapatid na on this very moment ay nakikinig po sa broadcast na ito. And bago pong lahat mga kapatid ay binabati ko po si Pastor Jamitang Ramos bilang siyang head ng The Family in Christ Ministries at gayon din po sa lahat-lahat ng mga ministro ng ating Panginoon na kusang tumutulong sa ministry na ito na pinagkaloob ng ating Panginoon sa Church of the Family in Christ. Amen. So mga kapatid kay Kristo, nandito po ako. Bago pong lahat, ako po si Pastor Dex. And I would like to share word that will bring life sa bawat isa sa atin, strengthening sa ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon. So ang ating paksa for today is when titled A Timeless Faith. And walang ibang ating magiging storyline kundi ang buhay ni Abraham. Dahil si Abraham po mga kapatid ay siya po ang tinagurian na the father of many nations. And at the same time, siya din ang sinabi ng Word of God na a friend of God. Okay, makikita at mabasa po natin ang kanyang buhay starting chapter 15 po. Actually, in chapter 15, 16, and 17, and 18 po, mababasa po natin ang kanyang buhay. Kung bakit siya tinagurian na father of many nations. And at the same time, si Father Abraham po or si Abraham ang siyang tinawag na friend of God dahil sa kanyang mutual communication sa ating Panginoon during his time. Okay, so atin pong basahin at pag-aralin ang kanyang storyline at ating mapag-aralan kung anong nais niyang ituro sa atin. Okay, sa Genesis chapter 15 verses 1 to 5. Mag-start po tayo ng verse 1 hanggang 5. Nandito po ang kanyang sinabi. At sabi natin ng word, basahin po natin. After these things, the word of the Lord came unto Abram in a vision, saying, Fear not, Abram, I am thy shield and thy exceeding great reward. And Abram said, Lord God, what wilt thou give me? Seeing I go childless, and the steward of my house is this Eliezer of Damascus. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed, and lo, one born in my house in mine ear. And behold, the word of the Lord came unto him, saying, This shall not be thine ear, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine ear. And he brought him forth abroad, and said, Look now toward heaven, and tell the stars, if thou be able to number them. And he said unto him, So shall thy seed be. And in verse 6, tuloy po natin mga kapatid, And he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur, the childless to give thee this land to inherit it. And he said, Lord God, whereby shall I know that I shall inherit? Mag-stop po muna tayo from this verse 8. And we'll just pray. Thank you, Lord, for today, for your presence, and may your peace and understanding and wisdom, Lord, be upon us. Open our heart and mind so that, Lord, your word will be able, O God, na mapasok ang aming kaluluwa at ang aming espiritu ay matanim sa amin itong mga salita mong ito. We give thanks and praise in Jesus' name. Amen and amen. Ang topic po ulit natin mga kapatid ay timeless faith. And it is, we could find it in Genesis chapter 15. Okay? As we have read, nabasa natin mga kapatid na itong si Abraham, kinausap siya ng Panginoon in one vision. At sabi niya sa kay Abraham, Abraham, huwag kang matakot, ako ang iyong Diyos. At ako din ang iyong reward, ang sabi niya. And tignan niyo, ang tao noon is nakikipag-usap sa Diyos mutually. One to one, parang kaibigan talaga ang turing. You could see here, yung mutual understanding, yung pakikipagkaibigan ng Diyos sa tao. And this one become an example with the life of Abraham mga kapatid. And sabi niya, nagtanong po si Abraham nung sabi ng Panginoon sa kanya, huwag kang matakot, ako ang iyong reward and your inheritance. At ang sabi niya, nagtanong si Abraham sa kanya, sabi niya, Panginoon, ano pong inyo pong may bibigay sa akin? Ngayon, kitang-kita nyo po on this very situation, ako po'y wala pong anak. At ang aking
magiging tagapagmana ay hindi ko rin anak. Tinasawin niya si Eliezer of Damascus. Dahil alam nyo naman, pag ang tao, lalong-lalo na pagka alam natin sa buhay ni Abraham at ang kanyang asawang si Sarai is they are already very old. Matanda na po sila, mga kapatid. And they are already lumagpas na rin si Sarai na kanyang asawa sa menopausal stage. Nang ibig sabihin, hindi na siya pwedeng manganak. Iisipin natin on this very moment, parang imposible. So itong si Abraham is meron siyang pangamba. Baka itong inheritance ko is maibigay lamang kay Eliezer of Damascus. Hindi ko naman siya baka siya na ang wala akong anak by my own. Pero tingnan niyo ang sagot ng ating Panginoon. Sabi niya sa verse 4, and behold, the word of the Lord came unto him saying, this shall not be thine heir. Sabi niya, hindi ito ang magiging tagapagmana mo. Kundi kung ano yung mismong manggagaling sa'yo. Alam niyo itong sinasabi ng Panginoon in verse 4 kay Abraham is already a promise. Na it means to say, sabi, huwag kang mag-alala, Abraham. Kasi yung tagapagmana mo ay hindi si Eliezer of Damascus, kundi kusyang manggagaling sa'yo from your own flesh and blood. Sinasabi niya, even with his wife, Sarai, yung magiging anak nyo ang ibig niyang sabihin, ang ating Panginoon. Pero let's see, kasi yung verse 6, babasa as we go on and read, tignan natin. And tignan mo, labas ka dito, sabi ni Abraham sa kanya. Sabi ng ating Panginoon kay Abraham, lumabas ka ng iyong tahanan. At ituro mo lahat ng mga bituin dyan na nasa taas. Bilangin mo kung ilan lahat ng mga mabibilang mo dyan. At dyan ang siyang karami ng iyong mga tagapagmana. Tignan niyo. On that very situation that Abraham is on the fear and in the worry of having somebody to become his heir, nangako ang Panginoon sa kanya. Huwag mong i-consider si Eliezer of Damascus na siya ang magiging tagapagmana mo. Huwag kang mangamba. Dahil ang mismong nanggaling sa'yo, sabi niya kay Abraham, ang siyang magiging tagapagmana mo. Ang ibig niyang sabihin, talagang anak niya by flesh. Tignan natin kung talagang yung sinabi ng verse 6 na sabi niya, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Nanalig, okay? Nung pagkasabi ng Panginoon yon kay Abraham, nanalig naman tong si Abraham sa Diyos. Pero as we go on and read, okay? As we go on and read, nagtanong si Abraham kay Lord. Nabasa natin sa verse 8, sabi niya, and he said, Lord, whereby shall I know that I shall inherit it? Kailan ko ito makukuha or matutupad itong pangako niyo sa akin? Isipin nyo, matanda na yung tao, mga kapatid. He is in a hurry. Baka hindi ko alam, baka bukas matigok ako or mamatay. Ganun ang isip ni Abraham. So, he's like he is on the rush of planning. Na nagmamadali. Dahil sa takot niya, sa worries niya, sa kanyang sarili. So, anong sabi ni Abraham? And he said, whereby shall I know that I shall inherit it? Kailan kaya ito matutupad, Panginoon? Ngayon, sa kakamadali niyang tatanong sa ating Panginoon, and sabi ng ating Panginoon sa kanya, and he said, take me an heifer of 3 years old and a she-goat. Okay. Kung gusto mong malaman kung kailan ito matutupad, dalhan mo ko ng 3 years old na heifer at 3 years old din na kambing, 3 years old din na ram at turtle dove at saka isang kalapate. At dinala ni Abraham ito sa harap ng Diyos, and he took unto him all this and divided them in the midst and laid each piece one against another. But the birds divided he not. And when the fowls came down upon the carcasses, Abraham drove them away. Okay, ang nangyari, dinala ni Abraham itong mga pinag-utos ng ating Panginoon na dalhin mo itong she-goat, ng kambing, dalhin mo itong pigeon, itong turtle doves. Dinala at sinunod ni Abraham ang sinabi ng Panginoon sa kanya. And he brought in the sight of God in the middle of the sun. At dumating itong mga vultures, yung mga
yung mga vultures, kung alam po natin yung mga vultures, yung mga lumilipad na hayop na kumakain ng laman ng taong patay. Gayon. Dumating sila at ang ginawa, dahil yon, siyempre pinaghati-hati ni Abraham yung mga laman ng mga hayop na ito. Dumating ito at binubugaw niya. Ang ibig niyang sabihin, meron pa ng sinasabi ang mga yun, binubugaw niya. And when the sun was going down, a deep sleep dumating. Yung sa sobrang init, nakatulog itong sa Abraham tuloy. Sa pagbabantay doon sa mga dinala niyang mga sacrifice na ito sa Panginoon. Nakatulog si Abraham at sa kanyang pagkatulog, mga kapatid, ay nakapanaginip siya ng nakakatakot. And he said unto Abraham, know of a surety, tignan nyo, yung sa kanyang pagtulog, nagsalita ulit ang Panginoon through his dream. At itong sabi ng Panginoon sa kanya, know of a surety, in verse 13, that thy seed shall be a stranger in a land that is not theirs, and shall serve them, and they shall afflict them 400 years. Tignan mo, nagmamadali ka kasi. Nagmamadali si Abraham ngayon. Ang sinabi ng Diyos tuloy sa kanya, sa tanong niya kay Lord, nangangamba ako, kailan kaya ako magkakaroon ng seed, magkakaroon ng itong pangako mo, Panginoon, ito, kailangan ko malaman. So sabi niya, okay, nung sinabi na dalhin mo lahat ng ito, okay, dinala lahat ni Abraham sa harapan ng Panginoon itong mga offering na ito, sacrifices na ito. Then pinakita niya within his dream yung magiging mangyayari in the near future sa kanyang mga magiging heir. We know that Abraham became the father of the Israelites, the Jews. Okay? Kung mababasa natin. At sinabi, alam niyo, pag nangako ang Panginoon, alam niya din ang future natin, mga kapatid. Be reminded of this. Alam din ng ating Panginoon kung anong future natin. Kaya sabi ng ating Panginoon, in verse 13, know of a surety that thy seed shall be a stranger. Unawain mo ito, Abraham, sabi niya, na ang yung mga magiging seed, yung magiging mga heirs mo, ay magiging stranger sila sa isang lugar na hindi sa kanila. Yun ang sabi ng ating Panginoon sa kanila. And they will become captives for ilang taon daw, magiging captive sila, 400 years. And we could read it, this story, where? In the book of Exodus. In the life story naman na ito ni Moses. In the hands of those who become their superiors, which are the Egyptian. Okay? Ito ang sinabi ng Panginoon sa kanila. Okay, in the first place, naniwala si Abraham kay Lord. Sabi niya, in the verse 6, balikan natin. Sabi niya, and he believed in the Lord, and he counted it to him for righteousness. Sa tingin natin, mga kapatid, is it really yung pananalig nitong si Abraham talagang nanampalataya siya ng buo, or meron pa siyang option? Or still yung doubt niya nandun pa rin? Kasi sabi nga, believe And it is counted to him righteousness. Dahil nanalig siya sa Panginoon sa kanyang sinabing pangako. Okay, mababasa natin. Magja-jump tayo, mga kapatid, as we are going to learn. Basahin natin in chapter 16 naman. Kasi chapter 15, chapter 16, 17, and 18 is the storyline of Abraham and Sarai, especially sa kanilang buhay bilang mag-asawa. And here, in chapter 16, basahin natin, starting verse 1, now Sarai, Abraham's wife, bare him no children. And she had an handmaid, an Egyptian, whose name was Agar. And Sarai said unto Abraham, behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go in unto my maid, and it may be that I may obtain children by her. And Abraham hearkened to the voice of Sarai. And Sarai, Abraham's wife, took Hagar and her maid, the Egyptian, after Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan,
and gave her to her husband Abraham to be his wife. Intindi natin kapatid, mga kapatid. Itong si Abraham, pinangakuhan siya ng Panginoon. Nasabi niya, pag nabilang mo itong mga bituin, ito ang magiging karami ng iyong mga inheritance or heirs, tagapagmana or descendants, ang ibig niyang sabihin. Now, in verse 6, and he believed God, and it is counted righteousness unto him. Sure ba tayo mga kapatid, na doon sa pananalig ni Abraham na yon is talagang buo or meron pang halong konting doubt na baka ito na yon? Ang ibig kong sabihin mga kapatid, yung may other plans pa siya na akala niya yon ang talagang plano ng Diyos, yung pangako ng Diyos, baka yon. As we have read already in chapter 16 and verse 1 hanggang 4, nabasa natin mga kapatid na itong si Sarai, dahil nakita niya ang kanyang sarilang asawa ni Abraham, nakita niya ang kanyang sarili na, ay Abraham, nako, ang kailan kaya makukan yung pangako ng Diyos sa atin, sa'yo. In the first place isipin natin mga kapatid, ang kinausap in the first is Abraham, wala pa yung si Sarai. Okay? Ngayon, itong si Sarai is nag-isip kasi sabi, ang tanda na natin, Abraham. Now, wala tayong anak. Okay, so I offer you my handmaid. Ngayon, siya din ang nagbigay. In-offer niya ang kanyang handmaid. Handmaid na si Hagar, na isang Egyptian. And na, okay, makitulog ka sa kanya. I allow, no problem. That is their culture before. Wag nating gayahin ngayon mga kapatid yung ganon. Kasi for our culture is iba na mga kapatid. Okay? And ngayon, she have allowed her husband, Abraham, na okay, sige, para baka magkaroon ako ng anak through Hagar na aking handmaid. Sige, I allow you. Mabibigyan tayo ng anak. Now, returning back ano yung sinabi ng Panginoon? Hindi, in the first place, si Elazar in the verse 1 ng chapter 15 is sinabi niya, hindi siya ang magiging hindi siya ang magiging tagapagmana mo, kundi kung anong kusang nanggaling sa'yo. Okay, totoo naman. Manggagaling kay Abraham by his own blood and flesh. Pero hindi naman naintindihan ng maigi itong si Abraham na tinutukoy niya yung mismo ding asawa niya. Ngayon, nagkaroon sila ng another plan. Ibang plano. Kaya nga nagkakaroon sila ng trial error. Baka nga ito, sa ating mga kapatid, may mga ganon tayo. Baka ito yung will ni Lord. Baka ito yung plano ni Lord. Baka nga ito yung talagang tinuturo sa akin ni Lord na ito na yun, yung either papasukin natin ng isang business, ito siguro yung pangako ni Lord sa akin. Ito siguro yung sinabi niyang way. Ito yung will ni Lord. Sa atin, we have these situations in life. You know, our faith, mga kapatid, should not be on the part of trial and error. Dapat maging firm po tayo in our faith, mga kapatid. We should make that our faith is firm and strong. Hindi siya shaken. Hindi yung meron siyang kung ano yung sinabi lang na dapat specific ng Panginoon ay yun lang dapat ang ating pinaniniwalaan at wala nang ibang. You see, on this very moment, ang akala ni Abraham, siguro ang talagang magiging tagapagmana ko is in behalf of Hagar. Inalaw din siya ng kanyang asawa na si Sarai kasi si Sarai din she feels already napaglipanan na ng panahon, he's already very old. Mga kapatid, let's understand this mga kapatid. So sa ating situation mga kapatid, may mga times and situations sa atin that even our faith is, we thought that ito na siguro yung will ni Lord para sa akin, yung pangako niya ito na. So sometimes yung kahit hindi pala yon, we are always used enough to jump on that plan na hindi naman pala yon. You understand mga kapatid? We always
put ourselves na baka ito. So, ang gagawin natin, yung sangpaanan natin, ilulublob natin doon kasi akala natin yun talaga yung will ni Lord para sa atin. Yun yung promise niya para sa atin. Well, in the end, malalaman mo, hindi pala yun. So, mostly of the time, tayo mga Christian, we have this trial and error. Testing nga, baka nga ito yun. Malay natin. Ganun. Malay mo ito. Hindi, yun pala, lihis pala sa talagang plan ni Lord. Which is talaga, ang sabi niya is, from your own bowels, including talaga yung legal wife ni Abraham, ang sinasabi ng ating Panginoon. Yung legal. From his own flesh and blood, including his wife. Not with anyone. Okay, mga kapatid? We learn. So, for us, mga kapatid, kay Kristo, if our faith, sometimes, paano kaya? Yung mindset natin, sometimes nagkakaroon tayo ng mga mental confusion. Kung ito nga, ito kaya yung mabuting plan ni Lord sa akin? May mga ganun tayo mga kapatid. We have so many assumptions in our minds. We think that maybe this one, ito na siguro. Okay? Ito na siguro yung lalaking binigay ni Lord para sa akin. Ito na siguro yung babae. Ito na. It's like you are on the mind of summarizing in the conclusion na hindi ka pa sure kung siya talaga. Because ganun sa totoo si Abraham. Well, sabi naman ng verse 6 is, and it was counted to him righteousness dahil he believed. But on this situation in chapter 16, parang nakalimutan niya yung pangako ng Panginoon. And he jumps in thinking that maybe nga ito nga yung magiging way para yung inheritance, yung pangako ni Lord is mangyayari. Yun nga yung inisip niya. Ganon din sa atin mga kapatid. There are many thoughts in us that we think that maybe this is the way. Maybe ito na yung will ni Lord sa akin. Maybe ito na yung plan ni Lord sa akin. We have all these assumptions in our minds. Then suddenly, we just nakita natin ang ating sarili. Yun pala, hindi pala, iba pala sa talagang nais ng Panginoon na mangyari para sa atin. Now, okay. So, what happened? Tignan natin. Nang nagkaroon na sila ng anak, anong ginawa ng anak with Hagar na handmaid ni Sarai na kanyang asawa? Nagbago ang ugali nitong si Hagar. Tignan nyo. And Sarai, verse 3, muna tayo mga kapatid of chapter 16. Sabi niya, and Sarai, Abraham's wife, took Hagar, her maid the Egyptian. After Abraham had dwelt 10 years in the land of Canaan, and gave her to her husband, o tignan nyo Abraham to be his wife. And, anong nangyari in verse 4? And he went in unto Hagar, and she conceived. Okay, nabuntes. She became pregnant, and when she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes. Tignan nyo. Naging mataas naman ang tingin ng kanyang katulong sa kanya. Okay. Remember, mga kapatid, for us, hindi dapat tayo patalon-talon. Hindi tayo yung nagta-trial and error sa kung anong talagang pangako ni Lord sa atin. Maybe ang tanong niyo sa akin ngayon, mga kapatid, Pastor, paano natin malalaman kung talagang yung promise ni Lord is yun nga? How could we step in onto it? Okay? The thing is, ang pwede ko lang may share mga kapatid is that pakiramdaman mo and pray for it. Hindi naman siguro masamang maging specific tayo sa ating mga hinihiling kay Lord. Hindi naman yung Lord, kung minsan is we have this prayer na Lord, ibigay mo na siya sa akin. Paano pagka yun, hindi mo pa nakikita yung background? Yung business, hindi mo pa alam kung anong takbo ng business na yon. So, it's not always for us to think na baka ito na yon.
We need to think 100 times before we are going to jump and always include God. Run forward to God. Sasabihin natin, Lord, ito na ba yon? Ito na ba yung pangako mo sa akin? Ito ba yung promise mo na business? Lord, ito ba yung nais mo mangyari sa buhay ko? Ito ba, Panginoon, ang nais mong makamit ko sa life? Yan ang nais ng Panginoon para sa ating mga kapatid. We need always to consult God before everything else. Kung yun nga talaga, yung pinangako niya sa atin, sa inyo. If God promises each and every one of us, it will really happen, mga kapatid. There is no such delay in the promises of our Lord, mga kapatid. The only thing here is we need to put our trust and our complete hope unto Him who promises us. Amen. Okay, so it means to say, in the first place, in verse 6 of chapter 15, and he believed God. Then, nag-jump ng chapter 16. Then, he go with his own plan in reality. He go. Intindihin natin itong si Abraham. Yung plan ni Lord, manggagaling sa'yo. Yes, totoo naman. We're right to see, nanggaling nga sa kanya, itong anak niyang si Hagar, but by his own handmaid ni Sarai. Pero ito lang tinutukoy niya, yung nanggaling sa'yo, pati including yung legal wife mo. Yun. Yun ang tutukoy ng Panginoon sa kanya. Now, okay? Now, after that, in chapter 16, basahin mo po muna natin ang chapter 16 verse 16. And sabi niya dito, and Abraham was 86 years old when Hagar bare Ismael to Abraham. Ang naging anak niya kay Hagar na katulong ni Sarai ay walang iba kundi si Ismael. At siya po ang naging descendants ng mga kapatid nating mga Arabic. Yung mga Arabic dito lahat, most of them. They are those descendants ng Arabic and Egyptian as well. And in chapter 17, basahin natin mga kapatid. Tignan nyo. On this conversation again, from that 86 years old na gap, basahin natin yung chapter 17 verse 1. Anong sabi ng verse 16 ng chapter 16? Sabi niya, and Abraham was 86 years old. Ang ibig sabihin, 86 years old siya dito. 86 years old siya. Ngayon, punta na tayo sa chapter 17 verse 1. Sabi niya, and when Abraham was 90 years old and 9. Okay, from the time na nag-usap sila kay Lord, ilang taon ang pagitan ng nag-99 ulit at kinausap siya ulit ng Panginoon. Ang haba, mga kapatid. Ang tagal. So for us, mga kapatid, gaano man katagal ang paghihintay ng pangako ng Panginoon, the thing is, make it sure matutupad yung pangakong yon ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. For the promises of God is only yes and amen. It will always be granted for sure. Amen? Tignan nyo. From the last time, hindi makapaghintay Hindi makapaghintay sa Abraham. Baka ito na nga yun. Baka itong si Ismael or itong si Hagar through her. Hindi naman siya legitimate na wife. Kundi ang legitimate na wife niya ay si Sarai. We don't need to conclude na baka ito siguro. Baka ito siguro ang yung panggalingan ng inheritance ko, ang ibig sabihin. Ganun din tayo, mga kapatid. There are instances for us that we think for about every opportunities. Ito na ngayon, ito na ngayon. Ito na yun. Ito na yun yung plan ni Lord. Ito na yun yung promises ni Lord na business. Ito na yun, ito na yun. Ito na yung lalaking ibibigay ni Lord sa akin. And suddenly, pinasok mo ang iyong paa sa sitwasyon at suddenly, makikilala mo pala yung magiging partner mo in the end kung ano talagang tunay niyang ugali. Amen?
Sang bawat isa sa atin, we don't need to become rush in our plans. Okay? Hindi agad-agad dahil nangako ang Panginoon sa atin is naghahanap na tayo ng signs agad-agad, mga kapatid. Baka ito na yon. But the best thing here is to continually consult the Lord. To direct us, to continually guide us, mga kapatid. Amen? Now, in chapter 17, nung nagkaroon na siya ng anak kay Hagar, he was 86 years old. At ang pangalan ng kanyang naging anak through Hagar is Ismael, na descendants nga po ng mga kapatid nating mga Arabic nation. And when Abraham was 99 in verse 1 chapter 17, 99, the Lord appeared to Abraham sa tagal-tagal, sakalang ulit nagpakita ang Panginoon sa kanya. At tignan nyo, basahin natin ha. I am the Almighty God. Walk. Hindi nyo ba alam yung ibig niyang sabihin? Walk before me and be thou perfect. Actually, yung pagkasabi ng Diyos na yon is like He is reminding him na totoo kayang it means for us. He is reminding Abraham, walk before me. Okay? Lumakad ka ng mabuti at tama. Ayon. Nang maayos. Yun. And, renevise ulit ni Lord ang covenant niya sa kanya. This is the same. Tignan nyo. In verse 2, sabi niya in chapter 17, and I will make my covenant between me and thee, and will multiply thee exceedingly. Okay? And Abraham fell on his face. And God talked with him, saying, as for me, behold, my covenant is with thee, and thou shalt be a father of many nations. Ito na, yung start na kung saan tinawag siyang magiging ama ng lahat ng nasyon muli. In the first place, sinabi na ng Panginoon yun, di ba mga kapatid? In chapter 15. Ngayon, renevise ulit. Remind niya yung pangako is another. Yung covenant niya kay Abraham, walk before me ha. Straight ka na dapat. Huwag ka nang magplaplano, ang ibig niyang sabihin. You don't need to jump to another conclusion. You don't need to jump in another planning na baka ito na yon. Ang ibig niyang sabihin. So sabi ng Panginoon sa kanya, walk before me and be thou perfect. And I will make my covenant between me and thee. The covenant was replan. Linana ulit. Inayos ulit ng Panginoon. Kung ano yung plano niya, inayos din lang ng Diyos in behalf of Abraham. Sa tagal pa naman ng panahon na paghihintay. Ay, tagal-tagal. Matanda na kami. Matanda na ako. Okay? Ngayon, as we go on and read, even in chapter 18, mga kapatid, dito na natin in chapter 18 mababasa na kung saan na-revise nga yung plan at inayos ulit ni Lord kung ano yung promise niya kay Abraham. Okay? Na ikaw ay magiging father, ama ng lahat ng mga nasyon. Inulit niya, pangalawang beses na sinabi niya, chapter 17. And here we could read in chapter 18 naman mga kapatid, to make the story short, is talagang natupad yung pangako ni Lord kay Abraham. Na talagang from his own bowel, nagkaroon nga sila ng anak. Kasi ang ibig pong sabihin ng faith mga kapatid, faith is ganito, seeing things that is impossible, na parang akala mo yung bagay imposible, pero seeing things possible even it is impossible. Okay? Ganun ang ibig sabihin ng faith. Yung parang imposible pero possible kasi walang mahirap sa Diyos. Is there anything hard unto the Lord? Wala po mga kapatid. Kasi kung ano ang nakikita ng mata, iba po ang talagang sinasabi ng faith, mga kapatid. Kasi nakikita ni Abraham na itong si Hagar, physically, ito siya siguro. Physically, yun na yun. Kung ano yung nababasa niya, baka yun nga yung plan ni Lord.
na pangako niya. Well, ang nakikita ng Panginoon naman, si Sarai talaga. Your legit wife. Okay. So in chapter 18, mababasa natin ulit, binisita na ng anghel, binisita na rin ng Panginoon si Abraham ulit. And yon, nakiusap. Then sinabi ng Panginoon sa kanya, na magkakaroon and I will come in the due time na manganganak ka in time. At yon nga ang naging bunga si Isaac. Amen. Through Sarai. Through Sarah. Naintindihan po natin mga kapatid. And see, what happened? Akala niya natin yun lang. Ngayon, nung natupad na yung pangako ng Panginoon na nagkaroon nga sila ng anak na itong si Isaac with his legit wife na si Sarai, ito na is another test of faith na naman. Kung talagang susunod na talaga. So in the first place, parang ganon yung isip ni Abraham, baka ganyan. Baka nga ito yung plan ni Lord. Ganun. Ngayon, second, revise at inayos ng Panginoon yung pangako niya kay Abraham from his first meeting. And in the second meeting, na nagkipag-usap ulit ang Panginoon sa kanya, walk before me, sabi niya in verse 2, chapter 17. Now, in chapter 18, natupad through Sarai, nagkaroon sila ng talagang anak with those very old age, na already very old enough. Kaya walang imposible kay Lord. Mamali natin, 100 years old, 105. Now, we are thinking that, buhay pa kaya? Pwede pa kaya? It's like that. You know, there's nothing hard unto the Lord. Pag sinabi niya, matutupad at matutupad po yan, mga kapatid. So ito po ang dapat nating isipin, mga kapatid. When God promises something, make it sure to stand firm on that promises na sinabi sa atin ng ating Panginoon. Because it will really happen in due season, in due time. Darating yung kasagutan ng prayer na yon. Hindi kailangan nating mag-trial and error. Ito siguro yun. We don't need to jump into conclusion na isipin natin na, well, dahil sometimes we are hooked, maybe, well, ito. Because we are seeing it by our own eyes. Not seeing kung ano talaga, yun ang kung ano talaga yung nais ng Panginoon. Amen, mga kapatid. And here, after that, naipanganak na si Isaac through Sarai. And another test has come. In chapter 22. In chapter 22 verse 2, nagsalita ulit ang Panginoon sa kanya na. Okay, natupad na lahat ng pangako ni Lord. In the first, nangako siya, you will become father of many nations. And nung nagplanning siya, nagkaroon siya ng anak kay Hagar, na hindi pala yon. Akala niya yon. Verse 17, renevise at inayos ng Panginoon yung una niyang pangako. Sabi niya, walk before me. In verse 2, chapter 17, sa akin niya, lumakad ka na sa akin. And here, tignan natin kung talagang lalakad na siya. In chapter 22, tignan niya. By faith, because in verse 3 of chapter 17, nag-bow down na siya. Okay, Lord, suko na si Abraham. In chapter 22 naman, dumating na ito. Noong ipanganak na itong si Isaac, tignan malaki na. Then sabi ng Panginoon sa kanya, tignan natin to as another test, test of faith. And here, okay, dalhin mo tong si Isaac. At just to make the story short, sabi niya, offer it to me. Itong anak mo. Parang intindihin mo, parang pag ako yung ama, parang isipin ko, parang nangloloko ata itong si Lord. In the first place, ipinangako mo ito sa akin at tinupad mo sa akin. Ngayon, ang gagawin mo, kukunin mo. It's like maglalaban yung mindset, yung isip mo sa thought.
At isa pa is it really ganito? May Diyos bang ganito? Gagawin niyang iaalay ko ang anak kong sa loob. Ang sakit, di ba? Ang masakit, di ba, mga kapatid? Really, to tell you the truth, mga kapatid, when God tests us, ang ibig sabihin, hindi naman tayo pinapahamak ng Panginoon. He is just testing our trust. He is just testing our loyalty. He is just testing our faith. If it's really rooted in God, to Him, mga kapatid. So make firm that our faith to Him is strong. Amen. At tinupad ba? Pumasa ba si Abraham on that very test na? Yes, mga kapatid. He passed. Kung sa una, ganon siya. Because yung sabi niya nga, baka ito, through Hagar. Okay? Yung promise ni Lord, okay, I'll make you the father of many nations. First, chapter 15. Tapos, nag-isip siya ng baka ganito, ito. Now, chapter 17, inayos ni Lord yung covenant nilang dalawa. Then, natupad nga yung pangako ni Lord sa kanya, and here comes Isaac. Tapos na si Isaac, nung lumabas na ipanganak, nalaki na. Tines ulit siya ni Lord na offer to me your son. And on that very moment, pumasa po si Abraham. Hallelujah. Glory to God. And nakikita natin, mga kapatid, hindi naman talaga hahayaan ni Lord. Bakit ang ibig bang sabihin? Ganun talaga na pag tines ka niya ni Lord, is ipapahamak ka niya, no? If you try to think, I'm a father, then I'm going to offer my son. It's like, ipapahamak ko ang aking anak, papatayin ko, for what reason? Ang sakit sa akin. Ibinigay ni Lord, babawiin mo, Lord, ganon? Ganon ang ibig sabihin, no? Pag ako ang ama. Amen. But on this very moment, Abraham passed yung test. Why? We need to think, faith is the substance of the things unseen. That is written in Hebrews 11 verse 1, mga kapatid. Ito ang pinaka number 1 na chemical ng ating pananampalataya, ng ating pagiging Kristiyano, ang ating relasyon sa Diyos, pananampalataya or faith, mga kapatid. It's a chemical thing in us. Pag wala ito, it is impossible to please God, mga kapatid. Our faith alone, our faith will connect us to God. Amen. So make sure that our faith ay hindi na kailangang ganito, ganyan, isip ng ganito, baka ito na yon. No, Lord. No, mga kapatid. We need to surrender our whole being, our whole plan unto the sight of God. Amen. And hoping you have learned something for this very moment. May the Lord will continually bless everyone. May He continually open your understanding. May He continually bless your substance. And may God continually be in your ministry, mga kapatid. And could keep strengthening you, kung whatever sickness na meron ka man, by faith alone, by faith to God, you will be healed in Jesus' name. If you have problems within your family, by faith, God is going to fix it. Don't only rush God. Huwag tayong magmadali. Huwag tayong agad magja-jump in a conclusion. So I thank you for your time. We give back the glory to God, the author and the finisher of our faith. Amen.